Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang isang dormant whale or dormant Bitcoin whale. Ibig pong sabihin kung pag sinabing dormant ay matagal po ito po ay isang investor na matagal na po niyang hindi ginagalaw yung kanyang Bitcoin investment. At ngayon siya raw po ay nagising. Ibig pong sabihin ay ginalaw po niya ito pagkatapos po ng 14 na taon. Ayan, or paglipas po ng 14 years. At ang kanyang ginawa ay binenta niya ito. Nag-take profit na po siya. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, a dormant Bitcoin whale has resurfaced after 14 years, contributing to the slump in the BTC price with massive sell-off moves. Kaya ayan, kasi nitong nakalipas na araw ay ayan nga, nakikita natin yung presyo ni Bitcoin na siya po ay nagkaroon ng rejection at bumagsak po siya. Ayan, kung i-check po natin dito kay market cap, ayan, ay check po natin. Ay yan nga, yung 1 hour ay bagsak po siya ng 0.85%. Last 24 hours ay 2.34%. Ayan, nakakabawi na po pala siya. Kaya ayan, yung pagbagsak po kasi ni Bitcoin kamakailan ay dulot po yan ng massive sell-off. Ayan, marami pong mga whale ang nag-take profit dito kay Bitcoin nung tinamaan po niya yung kanyang all-time high na presyo. Yung kanyang pinakamataas na previous all-time high. At kasama po ito, yung dormant Bitcoin whale na ito ay isa po siya sa mga nagbenta na kanyang Bitcoin at nakadagdag sa selling pressure kaya bumagsak po itong si Bitcoin kamakailan. Bitcoin recorded a new all-time high above $69,000 yesterday. However, it failed to stay at this top for long as intense sell-off pressure forced prices down by more than 5%. Kaya yan na nga, kahapon ay nagawang umakyat ni Bitcoin dito sa ibabaw ng kanyang previous all-time high. Yan, kung saan ay nakapagtala na po pala siya ng panibagong all-time high niya dito sa ibabaw po ng $69,000. Kaya yan, nung nakamit po ito ni Bitcoin ay biglang dito naman po sumabay, nagbentahan ang mga whales. Kaya bumagsak po ang presyo ni Bitcoin ng higit 5%. Insights from crypto analytics platform Spot On Chain have revealed that among the major sellers is the Satoshi Era whale, who dumped 1,000 BTC through Coinbase. Based on the timeline, the coins were sent to the exchange in the run-up to the all-time high. Kaya yan, nahuli po yung galaw ng Bitcoin whale na ito ng platform na si Spot On Chain. Kanya pong nakita na isa po sa mga whales na nag-dump or nag-take profit dito kay Bitcoin ay isa pong Satoshi Era whale. Ayan, ito po yung investor po ito, malaking investor dito kay Bitcoin noong aktibo pa itong si Ginoong Satoshi Nakamoto. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Satoshi Nakamoto ay siya po ang founder ng Bitcoin. Ayan, founder at creator ng Bitcoin. Pero noon ay bigla na lamang po siyang naglaho na parang bula. Ayan, bigla na siyang nawala hanggang ngayon ay hindi po siya nagpaparamdam. At yung Bitcoin whale na ito ay ayan, yung kanyang hawak na Bitcoin ay mula pa dito sa panahon kung saan aktibo pa itong si Ginoong Satoshi Nakamoto. At meron po siyang hawak na 1,000 na amount ng Bitcoin. At ito po ay kanyang dinump or binenta niya sa exchange na si Coinbase. Kaya ayan, ito po ay sinend niya kay Coinbase noong umaakyat po itong si Bitcoin sa kanyang previous all-time high na presyo. At kasabay niyan ay binenta po niya. The Bitcoin whale transaction. Ito po yung naganap na transaction ng
Bitcoin whale na ito. The address made about $60 million in profit from these transactions, having reportedly minted the 1,000 BTC when Bitcoin traded below the 0.28 or 28 cents level. Ayan, ang baba ng presyo. Ayan, nagawa po niyang makunin yung 1,000 na Bitcoin niya noong bumaba po yung presyo ni Bitcoin ng 28 cents. Yan, ang baba. Ngayon ay kumita siya. Ngayon, binenta niya yung kanyang 1,000 na Bitcoin at kumita po siya ng $60 million dito. Yan, ang galing. Spot on chain. Ito po yung aktual na inilabas na announcement ng Spot on chain sa kanyang naobserbahan or kanyang nakita na galaw ng dormant Bitcoin whale na ito. Yan, a dormant whale woke up after 14 years to deposit all 1,000 BTC worth $67.1 million to Coinbase at $67,116 20 hours ago, allegedly contributing to the recent market crash. Kaya ayan, bininta po pala niya ito or nalipat po niya yung kanyang 1,000 na Bitcoin dito kay Coinbase nung yung presyo ni Bitcoin ay nasa $67,116 at yan nung nalipat niya po ito kay Coinbase ay agad po niyang binenta. Ayan, nadagdag po siya. Siya po ay nakadagdag sa selling pressure kay Bitcoin. Ayan, ito po yung actual na transaction ng dormant BTC whale na ito. Ayan, ang tindi po nito. 14 years na pag-hold. Pero ayan, sulit na rin. Kumita po siya ng $60 million. Ang dormant whale na ito. Kaya ang tindi. Kaya dapat ganyan na rin tayo makapag-hold. Bili tayo ng maraming Bitcoin ngayon. Ay malamang maski ganito po kataas yung presyo ni Bitcoin ngayon, maski sabihin natin nasa mga 60k. Pero malay natin after 10 years ay yung presyo ni Bitcoin ay naging 1 million. Yung kanyang presyo ay syempre ganyan na rin. Kikita tayo ng malaki. Basta kaya nating i-hold yan ng maraming taon. At syempre dapat ay syempre mahalaga na rin na dapat ay buhay tayo dyan. Kasi kapag hindi po natin yan inabutan ay sayang, hindi natin mapapakinabangan. Kaya kung balak po nating mag-hold ng matagal na panahon or maraming taon, ay syempre alagaan na rin natin yung ating kalusugan, yung ating health. Kasi kasama na rin yan. Meron ngayong kasabihan na health is wealth. Kaya ayan, kapag ganun na rin yung ating pag-aalaga sa ating mga investments, yan, mga investment dito sa cryptocurrencies, yan, yung ating pag-hold ay dapat ganun din yung ating pag-aalaga sa ating kalusugan. Kaya yan, para humaba yung ating buhay at mapakinabangan natin yung ating mga hino-hold or na long-term, yan, yung long-term hold natin ng mga investment sa mga cryptocurrencies katulad ni Bitcoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.